Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener kabilang sina Maria Pada from Bicol, Ramon Lazado from Qatar, Jeshel Tendoy from Northern Samar, Sherlyn Maynoot, Zani Matthew, Chinitas Taana from Makati, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Bago ka matulog ngayong gabi, hayaan mong magkwento ako ng isang simpleng kwento. Isang kwento na hindi mabigat sa dibdib, hindi nakakapagod sa isip, kundi isang kwento na parang banayad na hangin sa hapon. Payapa, magaan, at may halong kaunting biro para gumaan ang pakiramdam. Isang kwento ito tungkol sa isang estudyanteng walang baon. Oo, walang baon. At baka iniisip mo na parang malungkot iyon. Pero huwag kang mag-alala. Ang istorya natin ay hindi malungkot. Sa halip, puno ito ng mga nakakatawang sitwasyon, maliit na aral, at mga banayad na tagpo na siguradong makakapagpalambot ng iyong damdamin habang dahan-dahang pumipikit ang iyong mga mata. Sa bawat salita ng kwento, iisipin mo na para kang nakaupo sa ilalim ng puno, nakikinig sa isang matandang nagkukwento habang may banayad na simoy ng hangin. Parang may kasamang tasa ng mainit na tsokolate o kaya isang baso ng malamig na tubig kung mas gusto mo iyon. Walang pressure, walang pagmamadali, puro payapang daloy ng mga pangyayari. Kaya huminga ka ng malalim, hayaang kumalma ang iyong katawan at isantabi muna ang mga iniisip mo ngayong gabi. Huwag mo munang isipin ang mga gawain bukas o ang mga alalahanin na dala ng araw. Ito ang oras mo para makinig, magpahinga, at maglakbay sa isang munting kwento na puno ng kabutihan. Handa ka na ba? Sige, simulan na natin ang kwento ng ang estudyanteng walang baon. Sa isang maliit na baryo, may isang batang estudyante na ang pangalan ay Nico. Si Nico ay nasa ikalawang taon ng high school. Payat siya. Medyo mahaba ang buhok na laging nakatabingi at may ngiting parang laging may iniisip na kalokohan kahit wala naman. Tuwing umaga, naglalakad siya papunta sa eskwela. Bit-bit ang kanyang lumang bag na may kaunting butas sa gilid. Minsan, kapag umuulan, pumapasok ang tubig sa loob ng bag at nababasa ang kanyang kwaderno. Pero hindi iyon iniinda ni Nico. Ang lagi niyang biro sa sarili, artistic effect lang ito. Watercolor style. Pero ang pinakakakaibang bahagi ng kanyang araw ay ito. Hindi siya laging may baon. Hindi dahil wala siyang pamilya na nagbibigay, kundi dahil sa simpleng dahilan na minsan, nakakaligtaan ng nanay niya. Si Aling Minda, ang kanyang ina, ay tindera sa palengke. Maaga itong gumigising, nag-aayos ng paninda, at dahil sa pagmamadali, minsan hindi na niya naihahanda ang baon ni Nico. Kaya madalas, pagdating ng recess, nakaupo lang si Nico sa tabi ng kantina. Pinapanood niya ang mga kaklase niyang masaya. May bit-bit na tinapay, juice, at minsan pa ay burger. Si Nico naman, hawak lang ang tubig sa bote. Tinititigan niya ang pagkain ng iba. At sa isip niya, parang naaamoy na rin niya kahit hindi naman siya kumakain. Ngunit imbes na malungkot, laging may biro si Nico sa sarili. Okay lang, diet daw ay healthy. At least, libre. Minsan, nilalapitan siya ng kaibigan niyang si June. Hoy Nico, bakit wala ka na namang kinakain? Tanong ni June habang gumunguya ng sandwich. Meron no, sabay taas ni Nico ng bote ng tubig. Liquid diet. Sabay silang nagtawanan. Kahit medyo halata na, medyo kumukulo na rin ang tiyan ni Nico. Isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno sa gilid ng paaralan, napaisip si Nico. Paano kaya kung ang baon ay hindi laging pagkain? Paano kung may ibang klase ng baon?
baon ng tapang, baon ng saya, baon ng kaibigan, at doon nagsimula ang kakaibang paglalakbay ng kanyang isip. Para kay Nico, bawat araw na wala siyang baon ay nagiging parang maliit na adventure. Parang challenge na kailangan niyang malagpasan. Isang beses, nagkaroon ng science experiment sa klase. Kailangan ng grupo nila ng asukal para sa kanilang proyekto. Ang mga kaklase niya ay nagbigay ng tig-iisang kutsara ng asukal mula sa baon nilang juice o candy. Si Nico, dahil wala naman siyang dala, ay naghanap na lang ng ibang paraan. Paglabas niya ng silid, may nakita siyang langgam na naglalakad. May bit-bit na butil ng asukal. Pwede na siguro ito. Biro niya sa sarili. At kahit biro lang iyon, napatawa siya. Hindi naman ibig sabihin na si Nico ay palaging kontento. May mga pagkakataon din na gusto niyang makatikim ng burger o kwek-kwek na tinitinda sa labas ng paaralan. Pero sa halip na mainis, ginagawa niya itong laro. Kapag naaamoy niya ang pritong pagkain, iniisip niya na para bang may libreng amoy taste test. Para sa lahat, libre na nga. Hindi pa nakakataba, sabi niya habang nakangiti. Ang mga guro, napapansin din si Nico. Minsan tinatanong siya ng kanilang advisor, "Nico, kumain ka na ba?" "Ma'am, busog po ako sa pag-ibig," sagot niya sabay tawa ng mga kaklase. At kahit halatang biro, alam ng guro niya na may katotohanan doon. Sa totoo lang, hindi man palaging puno ang tiyan ni Nico. Palaging puno naman ang kanyang puso ng biro at positibong pananaw. Hindi siya madaling panghinaan ng loob. Dumating ang isang araw na may activity ang buong klase. Kailangan nilang magdala ng kanya-kanyang baon para sa class picnic sa silid-aralan. Lahat ng kaklase niya ay may dalang pagkain. May nagdala ng pansit, may nagdala ng sopas, at may nagdala ng cake. Si Nico, gaya ng dati, walang dala. Pero hindi siya nag-alala. Ang ginawa niya, nagdala siya ng gitara. Kahit medyo luma at may sira ang isang kwerdas, tinugtog niya ito at kumanta. Napuno ng tawa at palakpakan ng silid. Sabi ng kaklase niya, "Nico, kahit wala kang dala, ikaw ang nagpasaya sa amin." At doon niya naisip, totoo nga, hindi laging pagkain ang baon. Minsan, ang pinakamahalagang baon ay ang kakayahang magpasaya sa iba. Habang umuuwi siya kinahapunan, naglakad siya pauwi sa kanilang bahay. Walang laman ang tiyan, pero magaan ang pakiramdam. Habang humahakbang, napaisip siya, siguro, kaya hindi ako binibigyan ng baon lagi. Kasi kailangan kong matutunan na may mas mahalagang bagay kaysa pagkain. At saka, baka masarap din ang libreng hangin. Sabay tawa niya mag-isa habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Kinabukasan, maaga namang nagising si Nico. Kumakalam na agad ang tiyan niya. Pero imbes na mainis, pinati niya ang sarili sa harap ng salamin. "Good morning, handsome." Kahit wala kang almusal. Pagbaba niya ng bahay, nakita niya si Nanay Minda na abala sa pag-aayos ng paninda. "Nico, anak, pasensya ka na kagabi. Nakalimutan ko na namang maghanda ng baon mo," sabi ng ina na may kaunting pag-aalala sa boses. Ngumiti lang si Nico at sinagot, "Okay lang, Nay. May dala naman akong baon." Ngiti. Sabay ngiti siya ng malaki. At natawa na rin si Nanay. Doon pa lang, ramdam na ng ina niya na kahit wala siyang maibigay na pera, may dala pa rin kayamanan si Nico. Ang kanyang pagiging masayahin. Pagdating sa eskwela, naglakad si Nico papasok sa kanilang silid-aralan. Sa pasilyo pa lang, sinalubong na siya ng kanyang kaibigan na si June. "Nico, ano ba ang almusal mo ngayong umaga?" tanong nito. "Hangin na may konting sinag ng araw,"
kumpleto sa vitamins. Nagkatawanan sila at kahit medyo tumutunog na ang tiyan ni Nico, hindi niya ito inalintana. Sa araw na iyon, may pinapagawa ang kanilang guro sa Filipino, isang storytelling activity. Kailangan nilang magbuo ng grupo at magsadula ng isang simpleng alamat. Ang problema, karamihan sa mga kaklase niya, dala ang kanilang mga props. May bit-bit na sombrero, kumot, maskara. Si Nico, syempre, wala siyang dala. Anong role ko? Tanong ni Nico sa grupo. Sagot ng kaklase, ikaw na lang ang puno. Napataas ang kilay ni Nico. Puno? Anong puno? Yung punong pinagtatalian ng kabayo sa kwento. Tawa siya ng tawa. Perfect! Hindi na kailangan ng props, tatayo lang ako. At nang mag-acting na sila sa harap ng klase, seryosong tumayo si Nico sa isang sulok. Nakataas ang dalawang kamay na parang sanga. Habang nagaganap ang eksena, todo imuto ang mga kaklase niya. Pero si Nico, nakapako lang sa isang lugar. Paminsan-minsan ay gumagalaw, parang tinatangay ng hangin. Tuwang-tuwa ang buong klase. Ang galing ng puno natin. May acting skills. Sigaw ng isa. Best actor in a supporting three. Dagdag pa ng iba. Hindi man siya kumain sa recess. Busog naman siya sa tawanan at palakpakan. Nang tumunog ang bell, nagsimula na namang maglabasan ang baon ng kanyang mga kaklase. May nagbukas ng chips, may naglabas ng sandwich. Si Nico, gaya ng dati, nakaupo lang. Pero may isang bagay na kakaiba nung araw na yun. Lumapit si Liza, isa sa pinakamabait nilang kaklase. Nico, hati tayo, sabay abot ng kalahating ensaymada. Wow, thank you, sagot niya. Pero dagdag pa niya, alam mo, baka ma-addict ako dito. Baka bukas maghanap-hanap na ako. Sabay nilang tinawanan ng biro niya. Habang ngumunguya siya ng kaunti, napaisip si Nico. Hindi pala laging tungkol sa kung anong dala mo. Minsan, tungkol din sa kung anong kaya mong ibahagi. At higit sa lahat, kung anong kaya mong tanggapin ng may pasasalamat. Sa isip niya, masarap pala ang ensaymada kapag galing sa kabutihan ng iba. Hindi lang dahil matamis ang tinapay, kundi dahil matamis din ang pakiramdam. Tumating ang hapon, may biglaang announcement ang kanilang guro. Mga bata, bukas ay may quiz tayo. Pero hindi ito basta quiz, group quiz ito. Kailangan ninyo ng papel, lapis, at syempre, baon ng kaalaman. Napaisip si Nico. Aba, buti na lang. Baon ng kaalaman, iyan ang meron ako kahit wala akong pandesal. Kaya pag uwi niya, nag-aral siya ng tahimik sa ilalim ng bumbilyang medyo dim. Kahit medyo gutom, sinabayan niya ng pag-inom ng tubig. Ginawa niyang parang sopas ang bawat higop. At sa isip niya, para na siyang busog. Busog sa impormasyon. Busog sa tubig. Winner. Habang pauwi, nadaanan niya ang isang tindahan ng fishball. Ang amoy ng piniritong fishball ay kumakalat sa hangin. Tumigil siya sandali at huminga ng malalim. Libre na naman ang amoy taste test. Salamat hangin. Pero biglang may lumapit na tindero at ngumiti sa kanya. Gusto mo ba, iho? Libre ka na lang ng 3 piraso. Napatingin siya, medyo nagulat. Talaga po. Salamat po. At habang kumakain ng fishball, napaisip siya, minsan pala, kahit wala kang dala, may darating na biyaya kung marunong kang ngumiti at magpasalamat. Sa gabing iyon, bago matulog, humiga siya at pinag-isipan ang kanyang araw. Wala nga akong baon kanina, pero parang puno pa rin ang araw ko. Puno ng tawa, puno ng kabaitan, puno ng maliit na biyaya. Habang unti-unti siyang nakapikit, naramdaman niyang parang hindi naman pala kabawasan ang walang baon. Ang totoo, isa pala itong paalala na may mga bagay na mas mahalaga kaysa pagkain.
kaibigan, kabutihan, at kakayahang tumawa kahit kumakalamang tiyan. At bago siya tuluyang makatulog, bumulong siya sa sarili. Bukas, kahit wala akong baon, sigurado akong may mahahanap akong dahilan parang ngumiti. At doon natapos ang isang payapang araw ni Nico, ang estudyanteng walang baon, pero may dalang kayamanan na hindi kayang pantayan ng anumang pagkain. Kinabukasan, maliwanag ang araw at maaga na namang naglakad si Nico papunta sa eskwela. Wala pa rin siyang baon, gaya ng nakasanayan, pero hindi na iyon bago para sa kanya. Ang bitbit niya lang ay ang kanyang lumang bag at ang kanyang nakasanayang biro. Kung may baon sila ng tinapay, ako may baon ng tibay. Pagdating sa paaralan, agad silang pumila para sa flag ceremony. Habang inaawit ang lupang hinirang, napansin ni Nico na parang kumakalam na agad ang kanyang tiyan. Ay naku, baka mas malakas pa ang tunog ng tiyan ko kaysa sa speakers, bulong niya sa sarili. Nang matapos ang seremonya, biglang lumapit si June. Pare, anong plano mo mamaya sa recess? Tanong niya. Simple lang. Plano kong mag-obserba sa mga sandwich ng iba. Art appreciation. Sabay silang nagtawanan. Sa unang klase nila sa science, may topic sila tungkol sa nutrisyon at balanced diet. Habang nakikinig ang buong klase, tinanong ng guro, mga bata, bakit mahalaga ang tamang pagkain? Nagtaas ng kamay si Nico. Ma'am, kasi kung wala kang tamang pagkain, matututo kang maging creative. Tawa ang buong klase. Nagpatuloy si Nico. Kasi kung wala kang kanin, pwede mo namang imahinasyonin na kumakain ka ng lechon. Muling nagtawanan ng lahat, pati ang guro. Creative ka nga, Nico. Pero sana next time, may tunay na baon ka rin. Ngumiti lang siya. Alam niyang hindi iyon sermon, kundi malasakit mula sa kanilang guro. Dahil palaging wala siyang baon, naisip ni Nico na gumawa ng maliit na plano. Bakit hindi ko kaya gawing misyon na mapasaya ang kahit isang tao bawat recess? Isip niya. Kung wala akong pagkain na maibabahagi, baka tawa ang pwede kong ibigay. Nang tumunog ang bell para sa recess, sinubukan niya ito. Lumapit siya kay Liza na nakaupo mag-isa at tila tahimik. Liza, gusto mo bang marinig ang sekreto ko? Pulong niya. Ano yon? Sagot ng dalaga. Wala akong baon. Sabay tawa si Nico na parang proud na proud pa. Nagulat si Liza, pero napatawa rin. Ewan ko sa'yo, Nico. Ikaw lang yata ang taong kayang gawing biro ang walang laman ng tiyan. At doon niya napagtanto na minsan, ang kakulangan ay pwedeng gawing kasiyahan. Depende kung paano mo ito titignan. Sa hapon naman, nag-organisa ang kanilang guro ng biglaang palaro sa klase. Hahatiin sila sa 3 grupo at magpapaligsahan sa larong Bring Me. Bring Me. Isang panyo. Sigaw ng guro. Agad na naglabasan ng panyo ang mga kaklase. Si Nico? Wala. Bring Me. Isang barya. Muling naglabasan ng mga estudyante ng tig-iisang piso. Si Nico? Wala pa rin. Hanggang sa biglang sigaw ng guro. Bring Me. Isang malaking ngiti. At doon, agad na tumayo si Nico at nagngiti ng sobrang laki. Kitang-kita ang kanyang mga ngipin. At halos matatawa ka na lang sa laki ng kanyang ngiti. Winner si Nico, sabi ng guro. Palakpakan ng lahat, sa isip ni Nico. Ayan, may baon din ako. Baon ngiti. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ng kanilang guro. Nico, halika. May ibibigay ako sa'yo. Inabot nito ang isang maliit na paper bag. Biscuit ito, para may makain ka mamaya. Nagulat si Nico at halos maluha. Pero gaya ng dati, binanlian niya ng biro. Ma'am, baka po mag-level up ako bukas. May baon na akong biscuit. Baka sa susunod lechon na.
Sabay silang nagtawanan. Umuwi siyang masaya. Hindi lang dahil sa biscuit kundi dahil sa pakiramdam na may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Habang naglalakad sa kalsada, nadaanan niya ang isang matandang nagtitinda ng prutas. "Iho, bili ka na," alok ng matanda. "Pasensya na po, wala po akong pambili," sagot ni Nico. Ngumiti ang matanda at inabot ang isang saging. "Sige, libre na lang ito. Bata ka pa, kailangan mong magpalakas." Kinuha niya ito ng may pasasalamat. "Salamat po, Lolo." "Promise, lalakasan ko ang ngiti ko kapalit ng saging na ito." At kinain niya ang saging habang naglalakad, sabay tanong sa sarili, paano kaya kung lahat ng tao, kahit konti lang ang meron, ay marunong ding magbigay? Siguro, mas magaan ang mundo. Sa gabi, nakahiga siya sa banig, iniisip ang nangyari sa buong araw. Kanina, wala akong baon ulit, pero nakahanap ako ng dahilan para ngumiti. Nakapagpasaya ako ng kaklase, nakakuha ako ng biscuit, nakakain ako ng saging. Aba, parang jackpot na rin. Napangiti siya habang unti-unting pumipikit ang mga mata. At bago tuluyang mahulog sa antok, bulong niya sa sarili, ang estudyanteng walang baon. Hindi pala talaga walang dala. Kasi laging may baon akong nangiti, pasasalamat at kaunting saya. At tuluyan na siyang nakatulog, payapa, busog, hindi sa pagkain, kundi sa kabutihan at tawanan. Muling sumikat ang araw at muling naglakad si Nico papunta sa eskwela. Ang bag niya, medyo may bagong dagdag na tahi courtesy ng kanyang nanay kagabi. Habang naglalakad, ngumiti siya sa sarili at nagbiro. Bagong tahi, bagong buhay. Pero tiyan ko, luma pa rin. Walang laman. Pagpasok niya sa klase, sinalubong sila ng kanilang guro. "Mga bata, may surprise quiz tayo ngayon." Sabay buntong hininga ang buong klase. Ngunit si Nico, ngumiti lang at bulong sa sarili. Buti na lang quiz ang surprise, hindi exam. At least mas mura. Nang sinimulan na ang pagsusulit, seryosong nagsagot si Nico. Kahit gutom, kinaya niya. At pagkatapos, lumapit ang guro at binigyan siya ng simpleng papuri. "Nico, magaling. Nakita ko, focused ka." "Ma'am, siguro kasi wala akong iniisip na ulam. Kaya sagot lang ang nasa utak ko." Natawa ang guro at tinapik siya sa balikat. Sa recess, imbes na manatili sa kantina, pumunta si Nico sa aklatan. Doon, nakakita siya ng lumang comics. Kahit medyo gutom, parang busog na rin siya sa tawa. Habang binabasa ang mga nakakatawang eksena, biglang dumating si June, may daladalang sandwich. "Oh, bakit nandito ka? Hindi ka ba gutom?" "Gutom." Pero sabi ko sa sarili ko, baka matakpan ng tawa ang kumakalam na tiyan. Sabay silang nagtawanan at binigyan siya ni June ng kalahati ng sandwich. "Pare, hati tayo." "Salamat. Pero ingat ka, baka ma-addict ka sa generosity mo. Bukas, hahanap-hanapin mo na ito." Nagkatawanan ulit sila. Bandang hapon, pumasok sa kanilang silid ang principal. May dala itong anunsyo. Magkakaroon ng cleanup drive at kailangan ng bawat estudyante. Ang kailangan natin ay hindi lang walis at dustpan. Kailangan din natin ng cooperation at teamwork, sabi ng principal. Habang naglilinis, napansin ng isa sa kanyang kaklase si Nico na walang masyadong gamit. "Wala ka bang dala kahit walis?" tanong ng kaklase. "Aba, meron. Tila ko, pwede kong sabihin sa inyo kung saan pa ang marumi." Sabay tawanan ng grupo. Kahit wala siyang kagamitan, nagawa pa rin niyang tumulong sa pamamagitan ng pagbibiro at pagbibigay sigla sa grupo. At sa huli, masaya nilang natapos ang paglilinis. Pagkatapos ng cleanup drive,
Nakakita si Nico ng maliit na piraso ng papel sa sahig. Nang kanyang binasa, may nakasulat, "Joy is not in what you keep, but in what you share." Napatigil siya sandali. Para bang sinadya para sa kanya ang papel na iyon. Napangiti siya at bulong sa sarili. Tama nga naman. Hindi pala tungkol sa kung anong meron ka. Ang mahalaga, anong kayang mong ibahagi. Kahit simpleng ngiti o biro lang. Pag-uwi niya, nadaanan niya si Mang Tomas. Ang matandang nagtitinda ng balut sa kanto. Hirap itong buhatin ng kanyang basket. "Lolo, tulungan ko po kayo," sabi ni Nico. At kahit gutom, binuhat niya ang basket at tinulungan si Mang Tomas hanggang sa bahay nito. Pagdating nila, inabot sa kanya ni Mang Tomas ang isang itlog. "Ay, hindi na po lolo," sabi ni Nico. "Kunin mo na. Gantimpala mo ito," sagot ng matanda. Kaya umuwi siya na may hawak na balut. Habang kumakain, natawa siya sa sarili. Wow, level up na ako. Kanina sandwich, ngayon balut. Ano kaya bukas? Steak. Kinagabihan, lumabas siya sa kanilang bakuran at tumingin sa langit. Maliwanag ang mga bituin. Bituin, sana baon na lang kayo. Para kahit walang laman ang tiyan ko, punong-puno naman ang mata ko sa ganda. At habang nakahiga sa banig, pinag-isipan niya ang natutunan ngayong araw. Wala pa rin akong baon, pero busog ako sa kabutihan ng iba. May sandwich mula kay June, may balut mula kay Mang Tomas, at higit sa lahat, may aral mula sa maliit na papel na natagpuan ko. Unti-unti siyang nakatulog, dala ang ngiti sa muka at ang pag-asa na bukas. Kahit wala na namang baon, siguradong may bagong kwento na naman siyang madadala. Kinabukasan, gaya ng dati, nagising si Nico ng maaga. Nakasanayan na niya ang simpleng almusal, tinapay na may kaunting palaman at isang basong tubig. Minsan iniisip niya, grabe, parang laging diet ang buhay ko. Pero sa totoo lang, natututo na siyang maging kontento. Habang naglalakad papasok sa eskwela, napansin niya ang araw na sumisilip sa likod ng mga ulap. Ang liwanag ay malambot, hindi masakit sa mata. Parang sinasabi ng langit, "Nico, may maganda akong sorpresa para sa iyo." Pagdating sa classroom, may kakaiba siyang napansin. Lahat ng kaklase niya ay abala sa kani-kanilang mga ginagawa. Pero tila may ngiting nakatago sa kanilang mga labi. Para bang may alam silang hindi niya alam. "Uy, Nico," bulong ni Liza, ang seatmate niya. "Mamaya ha, huwag kang aalis agad pagkatapos ng klase." "Ha? Bakit?" tanong niya. "Basta, sorpresa," sagot ni Liza, sabay kindat. Napakamot ng ulo si Nico. "Sorpresa? Naku, baka joke lang ito." Habang tumatakbo ang klase, nagkaroon ng biglaang pagsusulit si Ginoong Ramos. Buti na lang at nag-aral si Nico kagabi kahit gutom. Dahil dito, nakasagot siya ng tama sa karamihan ng tanong. Nang ipasa na ang papel, nakahinga siya ng maluwag. Pero pagsapit ng tanghali, naramdaman niya ulit ang kumakalam na tiyan. "Ay, eto na naman tayo," sabi niya sa sarili. Nakatingin siya sa bintana. Pinipilit kalimutan ng gutom. Nang biglang marinig niya ang pangalan niya. "Nico, tara na. Kain tayo sa kantin." Sigaw ng tropa niyang si June. Humiling siya at ngumiti. "Pass muna pre. May gagawin pa ako." Alam na niya ang susunod na eksena. Siya na namang wala na namang baon. Pero ngayong araw, iba ang mangyayari. Pagkatapos ng klase, nagsipagtayuan na ang lahat. Nagkatinginan ang mga kaklase ni Nico at sabay-sabay na nagsabi, "Nico, dito ka muna." Nagulat siya. "Ha? Bakit?" At doon na nga, isa-isang naglabas.
ng maliit na balot ang kaniyang mga kaklase. May nagabot ng pandesal, may nagbigay ng prutas, may nagdala ng soft drinks, at may nag-abot ng simpleng ulam na nakabalot sa dahon ng saging. "Nico," sabi ni Liza, "lagi ka nalang walang baon. Nakikita namin na minsan nagugutom ka. Kaya naisip naming lahat, bakit hindi kami mag-ambagan kahit konti para naman maramdaman mong may kasama ka." Napahinto si Nico. Hindi siya makapagsalita agad. Ramdam niya ang mainit na pakiramdam sa dibdib. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. "Grabe kayo. Hindi ko ito in-expect," mahinahong sabi niya. "Salamat sobra." Ngumiti si June. "Ano ka ba, pre? Barkada tayo, hindi ba? Hindi naman palaging pera o baon ang sukatan ng halaga mo dito. Importante, kasama ka namin." Habang kumakain sila ng sama-sama, napagtanto ni Nico ang isang mahalagang bagay. Ang pagiging walang baon pala ay hindi kahihiyan. Ito ay naging daan para mas makita niya ang kabutihan ng mga tao sa paligid. Minsan iniisip niya, kung may baon ako araw-araw, baka hindi ko nakita ang malasakit at pagkakaibigan ng mga kaklase ko. Baka hindi ko naranasan ang ganitong saya. At doon niya na-realize ang simpleng lihim ng kaniyang sitwasyon. Ang kakulangan pala ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon. Habang naglalakad pa uwi, nakatingala siya sa langit. Balang araw, sabi niya sa sarili, kapag may trabaho na ako at maayos na ang buhay, ako naman ang magbibigay. Ako naman ang magpapakain. Ako naman ang mag-aabot ng tulong. At sa isip niya, malinaw ang larawan. Isang simpleng tindahan ng pagkain kung saan lahat ay pwedeng makakain kahit walang dala. Parang kantin na bukas para sa lahat. "Siguro tatawagin ko itong baon para sa lahat," biro niya. Sabay tawa ng mag-isa. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng nanay niya. "Oh anak, kumain ka na ba?" tanong nito. Ngumiti si Nico. "Opo, Nay. At hindi lang basta kain. Kasama ko ang mga kaklase ko. Para akong may malaking pamilya." Napangiti ang nanay niya. "Buti naman, anak. Tandaan mo, hindi sukatan ng halaga ng tao kung gaano karami ang dala niyang pagkain o pera. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso." At doon, nakaramdam si Nico ng kakaibang kapayapaan. Habang humihiga siya sa banig, dahan-dahang pumikit ang kaniyang mga mata. May ngiti sa labi, may pasasalamat sa puso, at may pag-asa sa kinabukasan. Habang natapos na ang kwento ni Nico, sana ay nakaramdam ka rin ng banayad na ginhawa at kaunting pagninilay. Ang kwento ng isang estudyanteng walang baon ay parang paalala sa ating lahat na kahit sa simpleng kakulangan, may natatagpo ang kayamanan. Hindi lahat ng bagay ay nakikita sa material o sa laman ng ating pitaka. Minsan, ang pinakamasarap na pagkain ay hindi galing sa kantin o sa kusina, kundi galing sa malasakit, pagmamahal, at pagtutulungan ng mga taong nasa paligid natin. Si Nico, kahit walang baon, ay natutong ngumiti, natutong magpasalamat, natutong makita ang liwanag kahit na tila madilim ang kanyang sitwasyon. At higit sa lahat, natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nabibili. Ito ay naipapasa sa simpleng pag-aabot, sa pag-alala, at sa pagtanggap ng isa't isa. Kung minsan, baka iniisip mo rin na may kulang sa buhay mo. Baka naiisip mo na kung mayroon ka lang ganito o ganyan, mas magiging masaya ka. Pero sana, tulad ni Nico, makita mo rin ang mga bagay na mayroon ka na ngayon. Mga taong nagmamahal, mga pagkakataong matuto, at mga simpleng sandaling nagbibigay ng ginhawa. Kapag tayo ay nagpapahinga na at nakahiga, madalas nag-iisip tayo ng mga bagay na wala pa tayo.
Pero subukan mong pumikit at isipin ang mga maliliit na bagay na nagpapagaan ng araw mo. Isang tasa ng kape o tsaa, isang ngiti ng kaibigan, isang simpleng bati mula sa kapamilya. Minsan, doon natin makikita na hindi pala talaga tayo walang baon. Laging may dala tayong baon. Baon ng karanasan, baon ng pagmamahal, at baon ng pag-asa. Ngayon, habang dahan-dahan mong pinapakinggan ang katahimikan ng gabi, hayaan mong ang katawan mo ay magpahinga. Huminga ka ng malalim at dahan-dahang ilabas ang hininga. Isipin mo ang isang payapang tanawin, isang bukirin sa ilalim ng buwan, o isang dalampasigan kung saan ang alon ay banayad na humahaplos sa buhangin. Doon, wala kang kailangang problemahin. Wala kang kailangang habulin. Wala kang kailangang dalhin. Doon, sapat ka. Doon, may dala kang baon. Hindi pagkain, kundi kapayapaan at tiwala na bukas ay panibagong araw na puno ng posibilidad. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, alalahanin mo ito. Hindi mahalaga kung minsan ay wala kang baon, wala kang dala, o wala kang sapat na gamit. Ang mahalaga, dala mo ang kabutihan ng iyong puso at ang lakas ng iyong loob. Dahil iyon ang hindi mauubos at iyon ang tunay na kayamanan. Kaya ngayon, humiga ka ng komportable. Hayaan mong ang bawat salita ay maging unan ng iyong isipan. At habang ikaw ay dahan-dahang nadadala ng antok, dalhin mo ang kwento ni Nico bilang isang paalala na kahit sa gitna ng kakulangan, may matatagpuan kang kasaganaan. Kasaganaan ng pagmamahal, kabutihan, at kapayapaan. Naway maging mahimbing ang iyong tulog. Naway maging payapa ang iyong puso. At naway bukas paggising mo. Dala mo ang bagong sigla, bagong pag-asa, at bagong ngiti. Magandang gabi.